So ayan guys, nung nakaraan nagpadala sa atin ng Bluetti ng AC180. Ito po, 1,800 na power station. Quick review lang tayo. Hindi ko to na-discuss nung nakaraan. At gusto ko pong malaman, hindi ko pa natatry. Gusto ko malaman kung gaano kalakas na kuryente ang pwedeng isupply sa atin itong Bluetti. So unang-una, ito po yung mga cable niya. Ito sa solar, kung nga pala hindi kasama yung solar panels, bibili pa po tayo ng solar panels, pero pwede siyang i-charge sa kuryente, mas mabilis. Ito yung para sa kuryente, at pwede rin po siyang i-charge sa sasakyan. Ito po yung cigarette charger. Sa lahat ng mga sasakyan meron tayong saksakan na ganito. So tatlo yung pwede nating i-charge: solar, kuryente, at saka sa sasakyan. Okay, tapos meron siyang warranty. I believe 2 years warranty, hassle free, at saka 1 year warranty sa cables and accessories, tsaka yung manual niya. Yan, dito po natin makikita lahat ng mechanics. Ang unang-unang maganda rito sa Bluetti, marami kang pwedeng isaksak. Actually meron siyang siyam na saksakan. Ito mga gadget, cellphone, laptop. Ito apat na 220 volts hanggang 240 volts kaya niya. Mga electric fan, kung ano yung gamit na pwede nating gamitin, lalong-lalo na sa bukid, sa mga lugar na walang kuryente. At unfortunately yung cellphone natin hindi pwedeng wireless charging, pero actually pwede ka mag-charge dito sa mga cellphone na available yung wireless charging. Yung sa akin wala, hindi siya ganon. Para po sa mga interesado, ang original price po niya ay 75,999. So ngayon po naka-sale siya, lalong-lalo na pag kinik yung link ng Bluetti na ilalagay ko sa description natin, makaka-discount po kayo makukuha nyo po ng 49,980. So malaking menos po. Kaya i-click nyo lang po yung link sa description box para ma-avail nyo yung discount. So subukan natin siguro sa kung ano yung pwede nating isaksak dito, kung gaano karaming gamit ang pwede nating gamitin. Siyempre, unang-una, sa aming mga content creator, marami tayong gadget. Merong drone, merong GoPro, cellphone, sa bukid, flashlight, yung mga kumisan na ubusan ng battery yung cellphone, walang mapag-chargean kasi walang kuryente sa kabilang farm. So try natin. Unang-una try natin yung drone. Lang. Dapat pala meron tayong pwede naman siguro to. Kailangan buksan natin yung AC. Yan, try natin kung ilaw. Yun, full charge siya, pero umilaw siya, ibig sabihin umandar. Hindi, yan o, nagcha-charge siya. At yung battery ng GoPro, quick testing lang po kung gaano kalakas ang Bluetti. Ayan. Yun, full charge. Naka-green siya pero umilaw siya. Ayan o. Kasi kacha-charge ko lang to kagabi. So, alisin na natin to kasi try natin sa iba. Ito ang problema ko bilog yung sa yung sa GoPro ay sa DJI.
Naiuwi yung electric pang isa. Actually yung aircon kaya niya, kaya lang siyempre hindi na advisable gamitin to sa aircon dahil pero kaya niya. Hindi lang siya magtatagal dahil sobrang lakas na ng aircon. Advisable to siyempre sa mga electric fan, pang charge, di ba? Yung mga mahihina lang. So try natin kung ayan, maandar siya. Ay, natanggal. Di tumatalsik. Kaya natin isaksak tong isang power tools natin. Yan. Pangatlong ano natin, saksak. Pangatlong gadget. So, makikita natin dyan kung ilan yung output niya. Actually, yung drone wala eh. Ayan o. Try natin tong ang 4 na saksak. Try natin. Nalalaglag kasi electric fan. Yan, okay. Try natin lahat, sabay-sabay. So yun guys, 768 watts ang output niya, yung 4 na saksakan na gamit. So meron pa tayong 900 watts. So malakas siya guys kasi pwede pa tayo magsaksak dito ng laptop, cellphone. Ito nga pala yung ano, dito natin isasaksak yung ano, yung cigarette charging sa sasakyan. Tapos dito yung solar panel. Tapos dito yung AC output sa kuryente. Ayan, mapapansin nyo. Pero ang alam ko, mas mabilis siya i-charge sa kuryente. Gaya na sabi ko dati, siguro masusubukan natin to kung gaano siya katagal gamitin. Kung ilang araw or ilang linggo. Di pa to napo-full charge, 51% na lang siya ngayon. So siguro sa susunod na araw try natin sa farm dahil malapit na tayo mag-overnight doon. So all goods na yung mga gadget natin. Pabay idadagdag ko. So hindi ko na masyadong i-discuss yung mga output input niya. Nandun naman po sa manual yon. Hahaba po yung video pagka binasa natin. Once na nakabili kayo nito, sigurado kasama naman yon. At doon tayo kukuha ng idea kung ano yung mga features niya, kung ano yung mga output input niya. At tumitimbang po siya ng 35 pounds. Ibig sabihin nasa 15 kilos or 16 kilos siya. Hoy. Nasa 16 kilos. 15 kilos mahigit. So okay naman. Tibay naman yung handle niya. Dalawa yung handle niya, kabilaan. Kayang-kaya naman natin. Pwedeng dalhin kahit saan. Kung
kahit saan tayo pwede mag camping. Actually pwede itong gamitin sa videoke kahit doon sa farm to, lalong-lalo na doon walang kuryente. Wala rin kaming ilaw doon. So masusubukan natin to sa mga susunod na araw. Actually maano siya, medyo may price siya. Pero sulit to guys, sulit kasi dati nung wala pang kuryente dito, bumili ako ng generator na di gasolina. Ang bili ko noon nasa 14,000 yata o 15. Ang diferensya kasi noon, hindi siya ganito kalakas. Tapos di gasolina siya, maingay paggabi kasi pag brownout, madalas dito sa amin brownout. Di ka makakatulog, pati yung kapitbahay mo mabubulahaw sa ingay ng generator. Ito ang maririnig mo dito, yung fan lang niya, itong dalawang fan na to, which is napakatahimik. So yun, sa ngayon yung generator na yun na ibenta ko kasi nga maingay siya, tapos malakas sa gasolina, yung magdamag full tank mo, ubos yun. Dito wala kang problema, charge mo lang sa solar, sa kuryente, pwede. Kaya the best to para sa amin. Yun nga, gaya ng sabi ko, may presyo, pero guys, para sa akin sulit to. Napakagandang investment nito, napakagandang ipundar nito, lalong-lalo na sa aming mga content creator, sa amin pagpa-farming, napakalaking tulong ito. So baka po natin yung susunod nating episode sa Blue Yeti sa paggamit sa farm. Yan. So yun lang po, kita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat Blue Yeti. Okay guys, good evening. Malakas ang ulan, nag-edit ako, tapos biglang nag-brown out. Ang init. Pasensya na kayo, maingay. Pero ngayon ko gustong subukan yung Blue Yeti. Buti na lang, meron tayong mga solar dyan sa taas. Tapos ito, patay na to. Wala mo, balik. Para nilaruan ka. Ginugulo ko ni Liam eh. Ayan, laro yung flashlight, sige. Diba? Hindi na tayo mainit. Try natin, pwede yung wifi. Tatanggalin mo sa likod. Sa likod pa. TV na lang. Ay, hindi. Walang Alin? Wala rin internet. Sa bagay, walang internet. Pwede yung electric pa, no? Tabi na, tabi. Pwede bang sabay? Oo, ano siya? Diba? Ayun ang lamig. Hindi na mainit si Liam. Actually, pwede pang dalawa kung ano isasaksak mo ng bunga. So ito guys, kung mapapansin nyo, dalawang electric fan yung sinaksak ko. Ito yung nagamit natin, ayan. Yung output nya 94, 96 hanggang 96 watts lang ang gamit natin. So meron pa tayo mahigit 1,700 watts na pwedeng gamitin. Isaksak dyan. So siguro yung ayun, may kuryente na. So ayun, at least na-try naman natin. Okay.